sa akin is kailan tayo mag-record. So parang in-accept niya po as a whole yung kanta. Yeah, kasi before ako nag-ask, so when I ask him, collab tayo, when I asked him, I knew the kind of writer that he is. So I wanted to really give him the creative freedom. And I wanted to respect that. Kasi alam ko what I'm getting into, alam ko yung music niya. And so I was also, parang in my head talaga naka-mindset na ako, whatever kung gusto ko yung kantayin na yun, this vocal arrangement, do everything, I'll sing the song. If I like it, I like it. Hindi na, wala nang beating around the bush, wala nang ganon. It's either I like it or not, and I like it. So saan ka tala? Record na tayo. Record. Biggest compliment yun sa project na to. Kailan tayo mag-record? Inaasahan niyo ba na susunod to sa yapak ng scene na we were talking about it kanina, sabi ko, parang nagbukas tuloy si JR ng ng formula or way na yung JR and then Janela ba is how you call his name, and then now you and MC Einstein. Na-inspire ka ba doon, Kaina? Is that in your head when you were? Yeah, of course, kasi si JR he's a good friend of mine. I'm so happy for him na, meron siyang big hit ngayon with Janela. And also, I like Janela din. Yep. Pinapakinggan ko din yung music niya, and he's also a good writer, good songwriter. Siguro next time also, I'm open to collaborating with more artists like MC, Janela. Mali mo, naisip ko. Hindi na ako mapaka-plastic. Hindi na ako mapaka-plastic, but in my heart, like, I feel like it can be, if not as explosive, it can be explosive like that. Because the success of that song proved yet again, it's just having the right material will open doors. Saka, di ba relatable siya? Yung parang feeling ko pag napahinggan ko ng mga tao, parang makaka-relate sila na parang sigurado ako sa'yo. Di ba? Yun yung mga sinasabi mo sa mahal mo or sa nobyo mo, sa girlfriend, na parang sigurado ako sa'yo. Na parang sigurado ako sa'yo. Sa'yo ko lang pinaparanasin ganito. Parang sa'yo ko lang binibigay ganitong kind of love. Ganyan. So, MC, binanggit mo kanina na super fan ka ni Kylie. What about her singing that you really admire? Kasi po hindi naman po ganun kadami totally yung R&B singers ng panahon nila. So parang yun po talaga yung gusto ko, R&B po talaga dati pa. So sila po nila JR, Chris Lawrence, sila po talaga yung mga parang sila yung in-idolize ko yung mga panahon na yun sa local. But I mean, na-conscious ka ba na baka masyadong madalian si Kyla dito sa ginagawa ko? Or kasi you can do practically anything. Yes, yun po. Actually, ito na lang po, nung recording namin, may part, kung narinig niyo po before pagpasok ng second chorus, is parang medyo nag-high notes po si Ate Kyla. So, nung una po, wala po talaga sa plano na yun. Pero, nung nirecord po namin yung high notes na yun, na falsetto po yung ginamit niya. Ang linis po, ang labig pakinggan. Pero, nag-usap kami nung pinag-usapan namin ng sound engineer, si Verse, sabi ko, what if papayag kaya si ate pagka sinabi ko sa kanya in normal voice? Aabotin niya. So parang doon pa lang po malalaman niyo na sobrang tiwala ko sa kung anong kayang gawin niya ate. Which is normal lang manabuhin sa kanya. Alam na po natin kung anong kaya niyang gawin. So parang gusto ko lang pong mailabas niya yun ng kahit konti dun sa track namin para at least hindi lang basta R&B. Like Queen Kyla to. Marinig niyo yung Queen Kyla dito. Grabe sa Queen Kyla. Last question ko, do you also plan to collaborate with P-pop artists? Kind of first place. Oo naman. Kasi ngayon, sobrang hot ng mga P-pop ngayon eh. Tsaka maganda rin yung vibe ng songs nila eh. I'm open to anything. Ayoko naman ikahon yung sarili ko sa R&B lang ako. Wala ka pa bang nakatabi sa aeroplano? Wala pa ako nakatabi sa aeroplano. Sana nga may makatabi ako sa aeroplano na P-pop para collab tayo. Ako naman po, nakakolab ko na po si Sam ng Vision. So may isa na po ako. At open pa rin naman po ako kung makakakolab ko po yung iba pang group or iba pang artist. Okay po ako sa P-pop. Magagalingan po. Iba po yung kanila. Sayaw, kanta. Yeah. Different level po sila. Thank you. My questions for Kyla. Kyla, nabanggit mo na parang you're fan of MC's music. No?
yung mga specific na characteristic or meron dun sa kanta ni MC na hinala? Gusto kong paano siya sumulat ng lyrics din. Kasi sobrang relatable. At hindi, ano siya, para siyang ano eh, hindi lang yung lyrics, maganda rin yung melody na kasi. Kasi sa akin, importante yung melody. Kasi kumakanta rin ako, melodic din ako eh. I mean, i-influence ko kasi mga ganon. Actually, pareho kami mga Boyz II Men, mga ganyan, yung very melodic when they sing. And yung mga songs na ganon, and I like the way he writes the songs. So ko talaga. Kaya nung sinabi niya yun, sabi ko, ayun, baka ito na yun. Tapos hindi ako nagkamali. Tapos hindi ako na-disappoint. Kasi nung sinend niya yung kanta, sinabi ko, nagustuhan ko siya kaagad. Sabi ko talaga, kailan tayo magre-record? Yun talaga yung tanong ko sa kanya parati. Kasi parang, sa akin kasi diba, life's too short. Huwag tayo magpaligo-ligo. True. Kung gusto mo yung kanta na to, i-record na natin. Huwag na nating patagalin. So, ayun. And for the both of you, since you've worked together on this song, no, ano yung mga discoveries nyo sa isa't isa? Na siya kayo na ganito pala si isa't isa? Pag pinapanood ko siya dati, pag nakikita ko siya sa mga videos or mga posts niya, akala ko parang, alam mo yung typical na hip-hopper na parang gano'n, na parang maangas. Hindi siya ate, ganyan siya. Ate, ganyan. Parang tuwa lang ako, parang refreshing yun para sa akin. Kasi usually pag nakikita ko yung mga hip-hop, R&B, ano eh, confident, ganyan. Like, confident siya. But, ano siya, yung parang sobrang approachable. Yun, na-approach ko siya. Hindi siya yung tipo ng hip-hop artist, R&B artist na parang may ako. Parang ano, yun, parang komportable ako kagad sa kanya. Sobrang komportable nga eh. Yeah. How about you guys? Ako naman po, syempre parang, ang tingin ko sa kanya, honestly, ang tingin ko sa kanya, like superstar level. So hindi ko po ina-expect na parang siya pa po yung unang mag-approach sa akin na nung nakita po namin siya sa airport, sabi ni Kuya Popoy, nandun na si Kyla Patrino. So ako parang, hindi ko alam kung paano ko tatiming bati, ganyan. Pagkalapit ko siya pa yung, hi! Oh, wow! Okay, parang naging ano rin po ako, siyempre parang ang magiging approach mo is magiging friendly din. Na parang hindi mo i-expect na mag-uusap talaga kayo, na may pag-uusapan kayo. Wala nga akong in-expect na collab eh. Pero yun, parang si ate talaga super friendly niya, di ba? Yun, parang ganun ka organic ng sobrang pangyayari. Lahat from pagkakakilala namin, kung paano kami mag-usap, makakapagkwentuhan, hanggang sa collab, hanggang sa ngayon. Para kaming matagal na magkakilala. Sobrang swabe, parang it was meant to be. Yep. It was meant to happen. Parang kasi actually yung show na yun, hindi nga ako yung dapat na Opo, diba? yes! Kasi dapat si Yenga yun, nagkasakit siya. So ako yung nag-perform for her because she couldn't make it, she was in the hospital. So feeling ko talaga, it was meant to happen. Talaga inana ni Lord, kailangan yung magkaroon ng duet, gagawa siya ng kanta, kakantahin nyo. Actually, yung nag-comment sa TikTok ko, paano, parang ang point niya is, paano mo na-pull yung Kyla? Ang kinoment ba ko, destined. Destined na magkaroon kami ng duet. May ako siyang tawagin collab talaga, mas maganda talaga yung duet. Duet, yes. Okay, last na lang sa akin. Ano yung deciding factor bakit Lambalak yung naging title ng song? Is it like parang Gen Z term na yung pinapaalis in words? Unexpectedly, kung bibisitahin po natin yung work session ng recording, hindi ko po binura yung humming ko kung paano ko po binuo yung chorus. Ang marinig nyo po dun, lamba, manananananana. So, yun po talaga yung una kong naisip na word. Tapos doon ko po siya inikot, yung buong project. So, doon, lambalak lang po talaga. Wala po hindi po talaga siya intentional. Parang kusa po siya lang nangyari at nag-go with the flow po ako kung paano ko ginagawa yung project. Yun lang po talaga siya. Parang uso ba yun sa mga Gen Z? Yung kunyari, Short and- gento, short ganito. and- yeah, short and short Lambala. cuts. So, Gen Z na rin ako. Parang feeling ko nga din nakapagpauso tayo ng bagong word. Oo, di ba? Kasi Diba? wala, Oo. wala pa akong narinig na lambak. Wala pa ba? O, di ba? O, di, uso na. Pagpauso tayo ng word. Usohin natin. Thank you. Sige po.
magpapa-last 3 questions. Can I ask? Last 3. Okay po. Okay. When I heard Lambalak, ang unang pumasok sa akin is gonna be a hit. Because it honestly reminds me of another hit on TikTok, which is like Plastic Off the Sofa, which you did, Kyla, right? Yes, yes, yes. And for a time, ang Kyla wasn't just a queen of R&B and a name, a celebrity. It was a word, right? Are you aware of it na parang, oy, kinakayla niya, oy, kumakaila siya. It's because of the kulot-kulot. Oh, wow. So, can you teach us how to be Kyla? Para makapag-Kyla rin naman kami sa TikTok. Grabe yung na-pressure ako, hindi ko alam yun. May mga ganun palang word na kinakaila niya. Talaga